Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 12, talata 38 hanggang 44. Ang mabuting balitang ito ay nagbibigay sa atin ng dalawang uri ng tao. Larawan ng sangkatauhan na para bang salamin sa ating lahat. Sa unang bahagi, sinabi ni Jesucristo na mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Ang mga tagapagturo ng kautusan ay maalam, matatalino. Alam nila ang bawat linya ng kasulatan. Alam nila kung paanong bigyan ng interpretasyon ang mga salita ng Biblia. Ngunit, sa kanilang posisyon na ito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maging mapagsamantala. Gamitin ang kanilang karunungan, ang kanilang katayuan upang makakuha mula sa ibang tao para sa kanilang sarili. Ang una nilang ginagawa ay nagpapalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit dahil gusto nilang sila ay purihin at igalang ng tao. At ito ay napakalayo sa layunin ng salita ng Diyos. Ang totoong layunin ng kasulatan ay para dalhin ang mga tao sa Diyos. Ngunit ang ginagawa ng mga taong ito ay ginagamit nila ang kasulatan, ang kanilang kaalaman upang dalhin at itali ang mga tao sa kanila. At ang isa pa nilang ginagawa ay gusto nila ng mga natatanging upuan sa mga sinagoga at sa mga handaan. Ang ibig sabihin, nais nilang sabihin at ipakita sa ibang tao na hindi ko kayo kalibel. Ako ay mas mataas sa inyo. Ako ay mas mabuti sa inyo. Diyan kayo sa baba, dito ako sa taas. Maaari nating sabihin na gamit nila ang kasulatan, gamit nila ang kautusan, gamit nila ang kanilang kaalaman upang itaas ang kanilang mga sarili. Apakan ng iba. Ang ikatlong kanilang ginagawa ay hinuhut-hut nila ang ari-arian ng mga byuda. At ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Gamit ang kasulatan, pinapakita nilang sila'y mga taong relihiyoso. Kaya nilang lumikha at kumatha ng mahabang dasal upang paniwalain ang mga taong totoong nangangailangan. Ang mga byuda, larawan ng mga taong naghahanap ng makakapitan. At pinagsasamantalahan nila ang kalagayan at kahinaan ng mga taong ito. Sa maskara ng pagiging reliyoso gamit ang mahabang dasal. Ngunit ang totoong layunin, ang pagnanasa ng kanilang kalooban ay kunin ang ari-arian ng mga nangangailangan. Sabi ni Jesucristo, mabibigat ang parusang igagawad sa kanila. Larawan ng tao o larawan ng isang pakitang tao. Napakaganda ng ipinapakita sa labas, ngunit ang laman ng kalooban, ang pagnanasa na naroon ay bulok, madilim, masama ang balak. Sapagkat kaya niyang gamitin o kaya nilang gamitin ang kanilang kapwa para sa sariling kapakanan. At may isang larawan din ng tao sa mabuting balitang ito na totoong nakatago, lihim, hindi siya nagpapakita, hindi naghahayag, hindi inilalantad ang kanyang mabuting gawa. At ito rin ay isang byuda. Pumunta siya sa templo habang ang maraming tao ay naguhulog ng malalaking halaga. Sa kanyang kapayakan, ang byudang ito ay inihulog ang 2 sentimo. Kung ikukumpara sa ibinibigay ng ibang tao, napakaliit.
ng kanyang ibinigay. Ngunit sa mata ni Jesucristo, sinabi niya, ang inihandog ng biyudang ito ay higit na marami, mas malaki sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Lihim, tago. Ngunit nang ibinigay ng biyudang ito, ang natatangi at natitira niyang pagkukunan ng ikabubuhay. Ipinahayag dito ang isang malalim at matatag na pananampalataya. Inihulog niya ang kahuli-hulihang 2 sentimo bilang ekspresyon at pagsasabi, ikaw na ang bahala sa akin, o Panginoon. Inilalagay ko sa iyo ang aking buhay. Ang iba, ang ibinibigay ang tira-tira lamang, yung hindi na nila kailangan. Ang ibinigay ng biyudang ito, yung kanyang kinakailangan. Ngunit sa aksyon na iyon, sinabi niya na, ikaw ang totoong kailangan ko, o Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagbigay ng pinakamalaki, sapagkat pinakamalaki ang kanyang pananampalataya. 2 uri ng tao sa mabuting balitang ito. Mga taong ginagamit ang iba upang punuin, bigyang kapakanan ang kanilang mga sarili. At isang tao na hindi inisip ang kanyang sarili at ibinigay ang lahat sa Diyos. Ang mabuting balitang ito ay para bang isang espada na may magkabilaang talim, sumusugat, pumapasok sa kaibuturan ng ating mga kalooban, nagtatanong sa atin, sino ka sa 2 uri ng taong ito? Ngunit ang paanyaya ay katulad ng biyuda na ibinigay ang lahat. Inilagay ang lahat sa kamay ng Diyos. At sinasabi sa atin ng mabuting balitang ito, ang isang panalangin na sana ay mamutawi sa ating mga puso at sa ating mga bibig. Sabihin natin, Panginoon, ito ang lahat ng nasa akin. Iaalay ko sa gawain ng simbahan, sa gawain ng Diyos, sa pagtulong sa kapwa. Wala nang matitira. Wala na akong mapagkukunan. Wala na akong masasaligan. Ngunit isa lamang ang alam ko sa araw na ito. Inilalagay ko ang buhay ko sa mga kamay mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.